tayo ay nag-aantay kay Kristo. Kaya naman, sinasabi rin sa atin ng Balitang Kasulatan na kapag tayo nagpa-participate dito, sinasabi sa atin na dapat makita natin ang mensahe kanila na pinamahal na magsalita. Ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon na tayo ay nabubuhay lamang ayon sa biyaya ng Diyos. At sinasabi natin, dahil sa kamatayan ni Kristo, kaya tayo ay may kaligtasan at may pag-asa sa buhay walang hanggan. Kaya bago po natin simulan, kinakailangan po bawat isa na tayo ay manahimik sa Diyos at siyasabi natin ang ating sarili. Hindi tayo perfecto, sabi nga dito ay nakapagsalita. Na tayo nagkakasala pa rin. Kailangan natin ang pagpapatawad ng Panginoon sapagkat ang mga bagay na ating gagawin ay isang banal na gawain sa harapan ng Diyos. Kaya naman po, siyasabi natin ngayon ang ating mga sarili, manalangin tayo upang tayo ay maging karapat-dapat para sa pagdiriwang ng komunyon ito. Tayong lahat ay magpapay na manahimik at manalangin pagkatapos. Mga kapatid, ngayon na lang. Basahin ko yung mga Thessalonica 12. Sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtutulong sa inyo alang-alang sa Panginoon. Sila, naglubos ng paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. So, bawat step po ay malaki din po ang magiging tutulong sa kanila para makapaglingkod naman sila ng masaya, makapaglingkod sila ng may pagpapatuloy. So, magiging ko lang yung salitang role. R-O-L-E para sa inyo. Una, sabi ko sa natin, dapat role, sabi ko na igalang. So, respect. So, i-respect nyo sila. Hindi lang mga taga-panguna, mahalaga pa yung pag-respeto. Ang pag-respeto po ay hindi dahil sa tao, hindi yung posisyon na ilagay ng Panginoon sa kanya. Mga magulang, nire-respeto ng mga anak, hindi dahil ang magulang may kagalang-galang. Hindi dahil ilagay ng Diyos sa kanila sa atin. Ganun din yung sa kanila. So yung respeto napakalaga. Pangalawa po, sa salitang role ay yung respeto, obey. Sundin natin sila. Sila ay kasama ng mga pastor ay gumagawa ng mga programa para isa katuparan. So, mahalaga yung pagsunod natin. And then yung L is love them. Not only obey them, but love them. Mahal natin sila. Kailangan nila yun. Yung pagmamahalan. And then lastly is E. Encourage them. Yung pakakasakin natin sila. Minsan bagamat sinasabi ko, hindi natin kailangan na magpuntay, na sabi na maganda, mahusay, pero maganda na i-encourage natin sila. Na yung pagsasabi lang na kami nila ito, parang malaki. So, napakahagaw po sa mga nilungan. Kaya, sana po ay, as bilang mga pinaglilituran ay respect them, obey them, love them, and encourage them. Okay? So, para mo makapag-iwan sila ng masaya. Okay? So, sa pagkakataon po ito, ay tayo dito po yung lahat at tatawin ko po si Pastor Ray para po ipanalangin talaga ang mga kalipot nito. At tayo naman po ay sama-sama ilagay natin kami towards sa kanila. Bilang pagkasabi ng Panginoon,
Ako inali ko para gagpanan din naman ang tungkulin ko, respected, obeyed natin, and i-carries. Sorry po. Sige po, isang malaking paggalang at karangalan na panalangin po ang kapwa lingkod ng Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, salamat Panginoon dahil kayo po ang tumatawag ng inyong makalingkod Panginoon para sa inyong basan. Particularly Panginoon dito po sa mga iglesia sa Bundok Peninsula. Salamat po Diyos sa pribileyo na inyo pong pinagkaloob. At salamat din Panginoon dahil kayo po ang nangako na hindi nyo kami iiwanan, hindi pababayaan man. Kaya Panginoon sa tanghaling ito, sa amin pong pagtatalaga sa kanila, amin pong dinadalangin ang inyong gabay at pangunguna o Diyos sa patuloy niyong pagbibigay sa kanila ng kalakasan sa panahon sila'y nanghihina. At nawa o Diyos sa panahon ng kailangan nila ng katalinuhan sa mga desisyon at kailangan po nila ng liwanag sa panahon sila'y nagdidiliman, kayo ang kanilang maging kaliwanagan Panginoon. At nawa o Diyos, sa panahon ng sila'y nangangailangan Panginoon ng mga bagay ng financial order, ay kayo ang kanilang maging kasapatan Panginoon. At patuloy po namin idinudulog o Diyos, sa panahon ng sila'y nadi-discourage Panginoon, ay kayo ang magbigay sa kanila ng kalakasan Panginoon, upang sa gayon Ama, sila po'y makapaglingkod Panginoon, ng may katapatan at nagbibigay luwalhati sa inyong pangalan. At nawa o Diyos sa bawat isa sa aming Panginoon, hindi lamang sa panahon ito na itinataas namin ang aming mga kamay sa pagtatalaga sa kanila, ay patuloy po namin silang i-uphold sa inyo sa panalangin, because we know Lord that the battle is not against the flesh, but against principalities Panginoon. Kailangan po ng bawat isa ang kapangyarihang nagmumula sa Santong Espiritu. Kaya hiling po namin, Panginoon, ang iba yung pagbibigay ng katalinuhan at kalakasan po sa kanila. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.